Cotabato na Pwede. mismo, Oo, diba? doon Hindi mismo. naman pwedeng lahat dito. At yung mga nasa evacuation center, maging volunteer na rin. Yes. Alam niyo, ito, natataka lang ako pag mga may biktima, no? Ando na sila. Kahiga, naghihintay. Hindi. Hindi May dapat. paat kamay din naman yan. Gamitin din sila. DSWD, volunteers. Lalo na nandun yung effort nila na gusto nila makabalik agad sa kanilang bahay, magtulong-tulungan po tayo. Oo, pero Hindi ang- parang nakahilata doon. Malaking- Wala pa bang relief goods? Galit pa pag nag-delay. Ano ba? Diba? Pero malaking bagay dyan, syempre. Unang-una yung- nakatira sila sa mga mapanganib na lugar talaga. Bawal talagang tirahan yun. Pero ang laking bagay nung local government kasi na nagbibigay ng direksyon sa mga tao eh. Kasi minsan, kung aasahan mo lang sila talagang, yun yung kinasanayan na nila eh. Mag-aantay lang Ayaw sila nilang eh. paalisin Tulong. yan dahil botante yan. Kahit nakanganib pa yung buhay Ay, bigyan ng nila mga ng yan. direksyon. Hindi pwedeng ganun. Yun yung sa nakikita kada dadaan po masama ng panahon, 5,000 papakainin mo lagi. Oo, biglaan, no? Di ba? Pag Parang hindi mo wala, naman inasikaso, paulit-ulit lang. pupulaanan ka. Pero kung ililigas mo ilalagay mo sa ligtas sa lugar, di ba nakatipid kayo ng maibibigay mo pa sa mas maganda pang bagay yung budget? Ganun eh. Oo. Ha? Di ba? Parang 3 taon pa ata, di ba, yung tatagal daw bago magkaroon ng talagang mahabang maayos, oo. Na solusyon. Sa baha. Doon sa water Sa hyacinth, water. oo, 3 years. And ito parang pansamantala pa lang, wala pa yung long term. Eh, tingnan natin itong ngayong Pasig River. Parang nagiging ganun eh. May mga konti-konti Meron na na. rin, ha? Nag-uumpisa na Hindi, naman. dumaan ka ng papunta Manggahan Floodway. Naku parang isla na rin yun. Yun nga, siguro check din Tinutungtungan nila na rin. yung, kasi sa akin although hindi ko pa napupuntahan recently ulit, yung Marikina River, Oo. dati kasi puno din yan ng Nawala, water lily, Nawala. water hyacinth, nawala. Kulay brown na nga lang yung tubig. Nawala, napunta lahat sa Pasig River. Umiikot lang pala. Okay, sa ibang balita, magpapatuloy ngayong araw sa Quezon City Regional Trial Court ang pagdinig sa kasong carnapping with homicide labang kina Roger at Raymond Dominguez, kaugnay ng Lozano Evangelista murder case. Mamaya inaasa magkikita ang Dominguez brothers at ang star witness na si Alfred Menjola alias Bading. Hindi naman natitinig si Menjola kahit pa pinasabugan yung kanyang kulungan sa probinsya Bulacan Provincial Jail nung Sabado. Isang granada at boteng may lamang petrolyo ang inihagi sa kanyang kwarto nang hindi pa nakikilalang mga suspect. Sa kabila nito, kalmado pa rin umano si Menjola at may hamon siya sa mga may pakana ng pagsabog. At para po sa iba pang mga impormasyon, darito na sina Edu at Susie. Good morning. Good morning, Igan. Ito naman balita naman mula sa Hunan Province sa China na iligtas ang isang lalaki matapos matrap. Yan, matrap sa isang balon sa isang construction site. Yan ay nangyari matapos matumba ang isang crane kung saan sakay ang lalaki at dire-diretso siyang bumulusok sa balon kung saan nabaon. Ako, dahan-dahang hinila pataas ng mga rescuers ang lalaki. Mabuti namang hindi nasaktan ng malubha ang lalaki at agad isinugod sa ospital. 6 na iba ang nasaktan sa insidente. Talaga. Actually, kasi China, parang namumuro na sila. No? Parang halos araw-araw meron tayong balita tungkol sa mga aksidente sa China. Well, low probabilities na rin kasi ang dami nilang tao doon. Tsaka yung ako naman, pero yung claustrophobia na lang, di ba yung Yeah. tagaan ka ng Ng tulong. sa'yo. Buti naman nakuha siya agad. Samantala, usap-usapan naman sa buong mundo nitong weekend ang pagkakapasa ng Senado sa same-sex marriage sa Big Apple sa New York City po yan. Kaya naman nagdiwang ang gay community dahil simula July ay pwede na sila magpakasal ng legal sa paningin ng batas. Sa ngayon, ang New York na raw ang tinuturing nilang birthplace ng modern U.S. gay rights movement. Ang New York City ang ika-6 na estado sa U.S. kung saan maaaring ikasal ang 2 taong may parehong kasarian. Dismayado naman ang mga obispong katoliko sa New York dahil para sa kanila tanging isang babae at isang lalaki lamang ang maaaring ikasal. Pero nakasaad din sa pinagtibay na batas na may karapatan ng mga religious officials na tumangging magkasal ng parehong babae o lalaki. Nasa kanila pa naman yun if they don't believe in it, yung mga obispo, diba? Siyempre, they don't need to perform the rites. Dati kasi yung mga isolated na states, yung mga maliliit, Yes. pinapayagan na yung sinasabing same-sex marriages. Pero ngayon, ipinakita na itong pinakamalaking state ang New York. Pinakamalaki. Kaya pala modern, parang rights, parang ganun. Kasi pang-anim na siya. Sabi, paano naging modern? Pero actually, kasi siya yung pinakamalaki pala. So nakita nila, parang ang feeling nila ngayon, talagang bumulusok yung movement. Yes, You know, yes. unlike in California, kung saan nagkaroon ng proposal 8, kung di ako nakakamali, na talagang ibinawi
yung ibinigay ang pansamantalang karapatan. At tapos binawi din Binawi din nila by virtue of A1. Nagkaroon parang plebiscito referendum. Alright. Kung saan ibinawi yung sinasabing pansamantalang karapatan. ng same-sex marriage. marriages. O yan, pag ituloy-tuloy nila, baka sakaling kasal na si Angelina Jolie at si Brad Pitt. They were saying that was the reason why hindi sila kinakasal ay dahil hanggat hindi daw lahat ng tao ay mabibigyan ng karapatan daw na ikasal sa kung sinong gusto nila ikasal, hindi din daw silang papakasal. So yung kay Brad Pitt tsaka Angelina Jolie, same-sex marriage. Ako matagal na ako may duda doon sa Brad Pitt na yun eh. Nilito kayo. Hindi, yung unang tingin ko sabi ko Parang may something. masyadong gwapo para maging lalaki to eh. Ako may duda ako eh. Kung hindi masyado gwapo, may potok. Yan ang lang sinasabi lahat kay Brad Pitt. Tuwing mahawak, binahawakan yung balabas, nakalabas yung Nakalabas yung biging gano'n. Yung pala. Ito naman po, kakaibang stunt naman ang ginagawa ng lalaki sa Egypt. Stunt ha. Animoy, nakikipaglaban kasi siya sa isang leon at pinasok pa ang kulungan nito. Bawat kilos niya talaga namang nakakapagpapigil hininga sa mga manonood. Sinubukang galitin ng lalaki ang leon para umatake ito gamit ang isang bakal. Pero hindi naman interesado ang leon. Ito raw para buhayin. Buhay! Ang turismo roon. Matapos ito bumaba dahil sa nangyaring pag-aklas noong laban kay Egyptian President Hosni Mubarak. Pero kinundi na naman ng Egyptian Tourism Minister ang pagtatanghal na ito na dahil labag daw ito sa animal rights. Iba na ang panahon ngayon. Hindi na katulad ng panahon dati na naka-outfit sila ng pang-gladiator na yung mga hayop kung ano ginagawa nila. Ngayon, malakas yung animal rights movement. Bawal talaga. Tsaka good luck kung talaga, pag nagalit sa kanya, hindi yun, ano. Kung may laban siya. No, pero talaga, ganun na ba kalisperado na ba yung kanilang tourism Oo industry nga. na doon sa mga lugar nila, nawawala na talaga ng mga turista. Na gumagawa na sila ng ganyang mga mapanganib na mga racket. Racket na lang. Mapanganib. Mapanganib na Yeah. racket. At ito marami na tayo nabalitaan namang kakaiba sa China na naman. Pero ito pa, isa pa talagang naiiba. Mga pakwan na kasing laki lang ng isang kamatis. Ito ang mini watermelon na 2 centimeters lang ang lapat. At dahil mas maliit pa ito sa kamatis at cherry, isang subo lang malabang ubos mo na agad ito. Tinatawag din itong pepquinos na dinala sa China mula pa sa the Netherlands. Pareho lang daw ang pagpapalaki nito sa normal na pakwan, ngunit dapat bahagyang mas maselan sa mga detalye. So, Paano kakainin yung pakwan ngayon, yung mga yung mga buto-buto? Yung kung buto, medyo maliit na, pero yung balat. Oh, kung gano'n nakalaki yung yung pakwan, Oo. paano kaya yung mga buto? Cute siguro nun. Super cute. Hirap na hirap. Ito naman, high-tech news naman mula sa Amerika. Matagumpay na nakopya ng mga researchers sa MIT, o Massachusetts Institute of Technology, ang maggalaw ng isang ballet dancer gamit ang mga motion sensor na nakalagay sa buo nitong katawan. Gumamit din sila ng high at low speed cameras upang i-record ang mga galaw nito. Ayon sa mga researcher ng motion sensor technology na ito, balang araw ay makatutulong daw ang kaalamang ito sa atin upang maobserbahan mabuti ang ating kilos at galaw. Sa pamamagitan nito, malalaman natin kung meron pa tayong sakit o anumang kakaibang pagkilos na may kinalaman sa ating kalusugan. Ganun pa yan. So, kailangan Actually, mag-sayo-sayo ng ganyan para malaman ko may sakit ako. Oo. O at least makita, wala na sa normal yung kilos mo. I see. Although they've been doing this kind of technology little by little na, di ba? Even yung Yes. kunwari ngayon, bibili ka ng pantakbo, meron ka ng... ano ba, sensors? may sensors ka na rin para makita kung tama yung galaw mo. Hindi. Yeah, pa-high-tech na talaga tayo ng pa-high-tech. Okay. Alright, at para sa ating early morning chika, eto na. Matapos ang kanyang successful concert dito sa Pilipinas, dinala naman ni Miley Cyrus sa kanyang Gypsy Heart Tour sa Land Down Under. Una nagtanghal sa Brisbane, Australia si Miley bilang bahagi ng Corazon Gitano Tour at kasalukuyan naman siyang nasa Melbourne ngayon para naman sa isa pang show. Matatanda ang tanging dito lang sa ating bansa sa buong Asia, nag-concert ang sikat na teen pop singer. Go, Miley. It's a party in Australia. Let's put some shrimp in the barbie. Yeah. Alright, lagay naman